Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third reading of the day. Tingnan naman po natin ang ating makikita for our third reading of the day today. Ano po kaya ang masisilip natin sa barahan natin ngayong araw na to for our third reading of the day? Palasahin po natin maigi. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon. A very, very powerful reading talaga po. No? That's Friday. Ang gaganda po ng readings. And of course, ang first and second reading natin kanina bago po kayo tumadon dito sa ating third reading of the day, no? So tingnan po natin, silipin po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day. So pili na po tayo ng 20 cards. Wait, ayusin natin. Yan. Pili na po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 11. Huwag niyo pong skip to 12. Dito po tayo kumukuha ng energy at connection natin. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buksan na po natin ang ating kandila, no? Okay. Nakikita na po niya, no? Nakikita na po niya kung gaano ka naging mabuting tao sa kanya. Nakikita na po niya, nararamdaman na po niya, naiisip niya na po kung gaano ka naging generous, nag-share sa kanya at kung paano mo po siya inalagaan, no? So nakikita na po niya ngayon yan lahat, nararamdaman na po niya ngayon lahat yan. Kung baga ang sinasabi dito, kung akala mo ganun siya kabato, hindi na daw po siya ganun kabato, no? Nararamdaman at nakikita na rin po niya lahat ng kabutihan mo sa kanya at tunay sa ngayon siya po ay nababalisa at nasasaktan din. Naiisip na rin po niya lahat ng kabutihan na nagawa mo po para sa kanya, no? Sa nakikita ko po dito ay talagang grabe po ang nangyari sa inyo, no? Medyo grabe po, no? Talagang gulo, no? Nagkagulo po talaga kayo. At for some of you, no, sa iba po sa inyo nagkabaranggayan pa po kayo. Talagang may mga tao po na talagang gumit na sa inyo, no? So sa nakikita ko po talaga during those times wala po itong pakialam. During those times para po itong monster, para po itong hype na galit, pero talagang pakiramdam mo po wala siyang puso, wala siyang kaluluwa, talagang sagad sa buto ang sama niya. Pero huwag ka pong mag-alala, no? Nagsisimula na po siyang kumalma at kahit papano hindi na po ito bato, nakakaramdam na din po ito at nakikita na din po niya lahat ng iyong kabutihan. As a matter of fact, naghahanap po ito ngayon ng ano ang purpose na nangyari ito sa inyong dalawa, no? Ang dami pong chaos na dumating sa buhay niya.
at kahit papano itong taong to ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag po sa ngayon. Siya po ay nakakaramdam na ng totally ay siya po ay nakakaramdam ngayon ng konsensya, at least na ngayon na alam mo na marunong naman pala pong makonsensya o nakukonsensya rin naman po pala ang taong ito, Siya rin po mismo sa sarili niya, very confused po siya, at siya rin po mismo sa sarili niya ay nakakaramdam ng confusion, Bakit po bigla-bigla all of a sudden siya po ay nakaramdam ng matinding ganyan, at ang pakiramdam po nitong taong to ay all of a sudden, bakit ako biglang naguluhan at na-confuse, Bakit bigla yata akong lumalambot, Parang pakiramdam niya po ay talagang mas ginugusto niya po ngayon na i-isolate yung sarili niya. Gusto niya muna pong mag-isip. Gusto niya pong umiwas muna sa mga tao dahil gusto niya po munang mag-isip at talagang iniisip niya ano daw nangyayari sa kanya. Bakit bigla-bigla daw po siyang nakakaramdam ng pagbabago sa kanyang pakiramdam, Parang siguro nga po nawawala na yung galit nito. At dun niya po, minsan po kasi the more na galit ang tao, hindi naman po nila maiisip yung kabutihan mo. Kasi nga, syempre, ang namumutawi doon yung galit, Pero ngayon po, ang kagandahan dito, sa nakikita ko po ay mas okay po, na i-isolate niya muna yung sarili niya, iwasan niya muna po yung mga bagay-bagay, at talagang sa nakikita ko po ay mas magandang mag-reflect muna siya sa mga bagay-bagay. Reversal of failure, So nakikitaan ko po ang taong to ng reversal of failure. Nakikitaan ko po siya talaga ng medyo, sa nakikita ko po sa kanya ay meron po siyang pagkabaghabag ngayon, talagang sa nakikita ko po, Wheel of Fortune, ang dami niya po talagang bad luck talaga, siguro dahil din sa mga nangyayaring problema sa kanya, doon niya po naisip nung mga times na yan na walang-wala siyang kakampi, walang-wala siyang tulong na nakukuha sa ibang tao. Ikaw po yung nandyan sa tabi niya at willing mag-extend ng help. Lahat ay ginawa mo sa kanya, pero parang pakiramdam mo na sinaktan ka pa niya, na abuso ka pa, talagang kulang pa, sabi mo nga, kulang pa yung karma sa kanya sa lahat ng nangyayari. Naging impulsive siya sa mga bagay-bagay, hindi niya po pinag-isipan. Kaya ngayon siya po ay nakakaramdam ng matinding fatigue o pagkabaghabag, sa kanyang emotions, Talagang siya man po ay gulong-gulo po sa kanyang mga nagiging desisyon sa buhay, at talagang sabi niya nga, nagkaroon po siya ng cold heart and bitterness sa iyo, Talagang hindi niya po ma-explica kung ano po ang nangyari sa kanya, bakit all of a sudden talagang itong taong to ay nakaramdam ng matinding pag-shift ng energy, para po siyang from sobrang galit to a realization ngayon, Parang kasi sa lahat ng nangyaring to, ikaw lahat ang ikaw lahat ang sinisi niya. Ikaw lahat yung parang may kasalanan, ikaw lahat yung parang magulo, at gumawa ng gulo, at ikaw yung may sayad, praning, etc. Lahat na lang po ay naibintang na sa'yo, Ngayon po na ikaw ay nagkaroon ng bagong mundo, siguro ikaw ay mayroong mga bagong pinagkakaabalahan. Parang ngayon niya nare-realize na napapanik siya na baka hindi mo na siya pansinin, or siya ay mawala na sa ulirat, Kaya ngayon itong taong to talaga ay nakakaramdam ng panghihina, Minamanipulate niya ngayon yung sarili niya, parang ayaw niya pong mawala sa sirkulasyon ng buhay mo, Parang ang pakiramdam niya po is hindi din niya kaya, pag tinigilan mo siya. Pag siya ay talagang nawala ka na sa ulirat sa kanya, ayaw mo na siya. Parang hindi niya rin naman po matatanggap na wala ka na rin po sa buhay niya. Parang all of a sudden siya din po ay makakaroon ng matinding pagkalungkot, grabe po yung naging away nyo or samaan ng loob or galit sa isa't isa. There's anger, argument, talagang sa nakikita ko ay nasaktan ka talaga dito. Feeling mo na apakan ng buong pagkatao mo.
lahat na, wala na pong natira sa'yo. Parang talagang sobrang anxiety, trauma, and hopelessness ang naramdaman mo sa taong to. Pero wag kang mag-alala. Right now, kumakalma po siya. Yung puso niyang bato nagiging mamon kahit papano, no? Nagkakaroon na rin po ito ng pakiramdam, no? Nakakaramdam din siya ng konsensya, and nagtataka din siya bakit siya nakakaramdam ng matinding ganyan, no? Yung pag-iwan niya po sa iyo at pag-move forward niya sa buhay niya at pangloloko niya sa iyo na nagawa niya po, ay naiisip niya lahat all throughout ng isang araw. Minsan po hindi nawawala sa isipan niya yon, no? And kahit po pinapalabas niya, for some of you, na siya ay masaya, na siya ay okay, hindi po, no? Parang nakakaramdam siya ng matinding dagok sa buhay, no? There is this naging secure ka, no? Parang bumalik yung pagkatao mo, kahit papano parang wala ka namang ibang aasahan kundi ang sarili mo pa rin. So parang ang sinasabi mo sa kanya is somehow ay kaya mo na, naka-adjust ka na nang wala itong taong to. Although minsan bumabalik-balik pa rin yung sakit, wala kang inaantay. For some of you na makarma itong taong to, but for some of you hindi nyo naman po wini-wish, no? Pero alam nyo, i-wish nyo man o hindi, no? For some of you na nagwi-wish and some of you hindi nagwi-wish, ang isa lang po sasabihin ko sa inyo, darating po talaga ang takdang panahon na makikita mo yung ginawa niya po sa iyo ay bumalik sa kanya talaga, no? Kahit hindi mo pa po yan i-wish, no? Ngayon lang po ang dami niyang unresolved issues, ang dami niyang emotional baggage, no? Kahit hindi mo hilingin sa Divine Universe, ay dadating at dadating po sa kanya yung mga bagay na yan, ano? So nakikita ko po, there is this rejection, resentment, lahat po yan ay darating sa kanya sa tamang panahon, ano? Talagang makakaramdam din po ito talaga ng resentment, pagsisisi, pero takot na takot din po itong lalapit sa iyo dahil nga po sa lahat po ng ginawa niya sa iyo, natatakot din po siya na ma-reject mo siya ng bongga, no? At mataas po kasi ang kanyang pride, no? So ngayon na ikaw ay kalmado, okay ka na, nakaka-adjust ka na sa sarili mo, ngayon po siya nakakaramdam ng pagkabagot, no? Pagkabagot po talaga sa sarili niya, and totally siya po ay bisit na bisit talaga sa mga nangyayari, no? Magsiselos po ito pag siya ay nakaramdam na meron kang ibang nagpapasaya na sa iyo, siya po ay makakaramdam ng pagsisisi, no? At talagang sabi ko nga po sa iyo, ay magkakaroon po siya ng tension, no? At hindi niya po matatanggap pag ikaw po ay nagkaroon na ng iba. So that's it for your third reading of the day. Sabi ko nga po sa iyo, hindi na siya bato, ha? Hindi na siya bato. Nakakaramdam na rin po ito ng konsensya at naiisip na rin po niya lahat ng mga, kumbaga, nangingibabaw na yung kabutihan na nagawa mo sa kanya. At yun po ang importante sa lahat, no? Sa nakikita ko po, there will come a time that this person will, ayan, no? Siya po ay makakaramdam ng matinding tensyon, no, sa mga darating na araw, no? Yan. And by the way po, no, sa lahat po sa inyo na gusto pong na naka-resonate po, ay pwede niyo po ba akong bigyan ng like and comment down below and click the bell para updated po kayo sa ating latest uploads na video, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And again, nilabas ko po ang fake account ng Lady Elena. Kayo na po ang bahalang maghusga dyan, no? Marami po siyang nilalabas na kung ano-ano sa comment section. At talagang ine-erase ko na lang po siya para walang negative vibes sa ating channel. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And to my ever loyal, solid, faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Alam niyo po yan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At grateful po ako sa lahat ng mga suporta na binibigay niyo po sa akin.
maraming salamat po, and may God bless you all. And ano nga po ba ang gusto ko laging wish sa inyong lahat, no? Please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Yan lang po talaga ang ating maitutulong, no, sa ating mga lolos at lolas, no? Kaya sana po ay wag nyo pong skip yung ating ads. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Alam ko po na tayo ay makakaipon ulit para po sa ating mga lolos and lolas. No, gusto ko pong gawin ito at least 4 times a year para po mas marami po tayong matulungan na matatanda. No? In a year po, last year po, we have 200 lolos and lolas sa kalye na natulungan po natin. At grateful po ako sa tulong niyo pong lahat, and of course for not skipping ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat po sa inyo, no, na palagi pong nakaabang, no, ako po ay nagpapasalamat. Kayo po ang aking inspirasyon kung bakit patuloy po akong nagbabasa hanggang may 1, 2 nanonood sa akin. Ako po ay magpapatuloy na magbigay ng mensahe kahit nasang lupalo pa po ako ng daigdig, no? And ang lagi ko lang pong payo sa inyo is just to live one day at a time. No, you do 3 things that will make you happy for today. You wake up for today, just live for today. No, prioritize yourself, forgive yourself. Alam niyo po, hindi masamang patawarin ng ating mga sarili, no? And of course, you have to be grateful because yung pagising pa lang po natin sa umaga is really a big blessing from up above, no? Kaya sana po ay ito po ay inyong makita, no, na ang dami-daming blessings, and more than that, yung health natin, ano. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na hanggang ngayon tayo po ay healthy. Alam niyo, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Kaya sana po makita po natin lahat yun, na kahit hindi po tayo perfect, kahit ang dami nating kasalanan, minsan ang daming moment na nakakalimot tayo sa Kanya, pero still, napakabuti po niya talaga sa ating lahat, at napakabuti niya po, lalo na po ako, ramdam ko po talaga lahat ng kabutihan niya po sa akin. Binibless niya po ako palagi kahit na hindi po ako perfectong tao, at ganun din po tayong lahat, no? So we really have to realize that ang bait ni Lord sa atin at nasa tabi lang natin siya. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay po sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. And just let go and let God write your life and love story. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, at talagang mahal na mahal ko po kayo from the bottom of my heart. Po ay nagpapasalamat sa inyo, and more than willing to help a lot of people na nangangailangan po ng tulong through my readings, no? Kaya tandaan niyo po, ang tarot card reading is just for guidance. Si Lord pa din po ang talagang nagbibigay ng buhay sa ating lahat, okay? At nagbibigay ng tadhana sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all. Bye! Update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya, at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po
sa inyong lahat. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.